Nagkainitan sina Senator Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa kung bakit pinayagan ng DOH ang junket trip ng mga doktor ng mga public hospital kapalit ng umano'y pabor. Kinestyon rin ng DOH kung bakit nakalulusot ang pagbebenta ng mga doktor ng mga mahal at branded na gamot sa mga pasyente. Si Mayan Corvera sa detalye. Mr. Chair, so wait a minute, let me ask you. Welcome. So there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Regulation Let me finish first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Nagkasagutan sa pagdinig ng Senado sina Senador Raffy Tulfo at Health Secretary Ted Herbosa sa issue ng junket trip ng mga doktor sa mga pampublikong ospital kapalit ng pabor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, sinita ni Tulfo ang Department of Health bakit pinapayagan na mga branded at mahal na gamot ang inirereseta ng mga doktor sa mga public hospital sa may hirap na pasyente, gayong may generic brand na higit na mas mura at epektibo. Isa sa tinukoy ni Tulfo ang isang branded na painkiller na nagkakahalaga ng 128 pesos kada tableta pero ang generic nito wala pang 10 piso. Inakusahan ni Tulfo ang mga doktor na pinipili ang mga branded na gamot dahil umano sa mga perks na ibinibigay ng mga pharmaceutical companies at libreng biyahe sa abroad sa mga manggagamot. Even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Pagbubunyag ni Tulfo, mismong mga doktor ang nagsumbong sa kanya ng ganitong kalakaran. Sinasagot-an niya ng malalaking kumpanya ang airfare, hotel accommodation, pati ang iba pang gastos ng mga doktor sa abroad. Tanong ng mambabatas, ano ang ginagawa ng DOH sa mga ganitong insidente at kung may naimbestigahan na ba at nakasuhan dahil malinaw itong paglabag sa Code of Ethics ng nasa medical profession. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. Hindi itinanggi ni Herbosa ang aligasyon ni Tulfo, pero iginit na may umiiral na batas hinggil dito at nasa Professional Regulation Commission na kung kakasuhan ang mga lumabag. May nasampulan na rin anya noon na nakasuhan dahil tumanggap ng regalo. Nangako rin ang kalihim na iimbestigahan ang natanggap na mga sumbong laban sa mga doktor. And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company. Mayan Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.